Igan, kinumpirma ni dating presidential spokesman Harry Roque na wala na siya sa Pilipinas. Si Roque ay pinaaresto ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa koneksyon umano niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Palagay ng Bureau of Immigration, illegal na nakalabas ang bansa si Roque. May unang balita si Salima Refran. Naghain po ako ng aking counter affidavit, no? At itong counter affidavit pong ito ay sinimpang ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mismo nagsabi wala na siya sa Pilipinas nang panumpaan ang kontrasalaysay na isinumite ng kanyang mga abogado sa Department of Justice. May petsang November 29 nanumpa si Roque kay 3rd Secretary at Vice Consul Kevin Mark Gomez sa loob ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Tugon ito sa reklamong qualified human trafficking matapos siyang idawit sa niraid na Lucky South 99, isa umanong illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero dahil sa labas ng Pilipinas sinumpaan ng salaysay at hindi sa piskalya, magtatakda pa rin ang clarificatory hearing ng panel of prosecutors. Even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Bakit kailangan kaharap siya ng prosecutor is because nakasaad sa ating batas that the prosecutor has to examine and make sure that the one who executed the counter affidavit is really the person who, kung sino man yung nakapirma doon, siya yung tao na haharap pagka ito'y nanumpa kahit via Zoom or online. Kung gusto nila ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Iniimbestigahan ngayon kung paano nakaalis si Roque ng bansa sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya. At sa arrest order na inilabas ng Kamara dahil sa hindi pagdalo sa Quad Committee hearings nito. I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. I am still outside the country. Tumanggi si Roque na sabihin ang mga detalye ng pag-alis niya ng bansa. Pero tingin ng Bureau of Immigration, sa illegal na paraan umalis ang Pilipinas si Roque at maaaring nagpresenta pa ng pineking immigration certification sa pinuntahang bansa. Sa nakikita po natin dito sa nangyari na ito, maaaring gumamit po siya ng ibang pamamaraan, illegal na pamamaraan po upang makalabas dahil wala pong record ng immigration na prinoseso po siya. Kung hindi po dumaan sa immigration, maaari pong may ginawa doon sa pasaporte upang magmukhang dumaan sa immigration. Kung yun po ang nangyari at meron pong falsification na nangyari, maaari po siyang kasuhan. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating airports natin or mga private hangars and all that. Pinag-aaralan na raw ng Bureau of Immigration Legal Department ang paghahain ng kaso laban kay Roque. Samantala, humiling naman ang PNP CIDG at PAOK ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order laban sa iba pang respondents sa reklamo. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng ating embahada sa United Arab Emirates na personal na umarap sa kanila si Harry Roque at asawa niyang si Myla noong November 29 para magpanotaryo ng mga dokumentong gagamitin sa Pilipinas. May mga naipakita raw na valid passport ang mag-asawang Roque at mukhang legal na nananatili sa UAE. Bagamat pinaaresto ng Kamara at nasa Immigration Lookout Bulletin ng mag-asawang Roque, posibleng wala na sila sa bansa nang humiling ng hold departure order ang CIDG at PAOK.